Okay. Another day, another giving value. This is your coach Chris Tolentino and I am the founder ng Don Chris Mentoring Program Academy. Pag-usapan natin ngayon yung 4 pillars of success. Ayan, no? So, yung iba posibleng narinig mo na 'to, pero kapatid bigyan natin ng diin ngayon itong 4 na bagay na ito, no, na malaking maitutulong, no, para sa iyong tagumpay dito kay Live Good, no? Pillars of success para sa Live Good journey mo. Ito ang 4 na haligi na kailangan para magtagumpay sa negosyo, lalo na dito sa Live Good. Okay? Ano ba yan mga kapatid? Number 1, make a decision. Decide and plan. Okay? Gumawa ka ng desisyon. Success starts with a clear decision. Pag sinabing clear, malinaw. Okay? Yung pagsali mo kay Live Good, decision yun. Joining isang bagay na pwedeng pinag-isipan mo talaga, pero yung training, napakalaking bagay din sa'yo na nagdesisyon ka na sumali at inaral to. No, hindi sapat ang wish lang o interest. Interest lang. Kailangan talagang committed ka. Kasi iba yung interesado sa desidido at committed na gawin yung negosyo. Parang ganito, gusto ko matutong maggitara. Turuan kita maggitara, ang tanong, desidido ka bang matuto? Marami kasing gusto lang pero hindi naman talaga natuto tama? Gusto ko matutong mag-drive pero ang tagal ng may lisensya hindi marunong magmaneho. Hindi pa desidido Decide. Make a decision. Clear decision. At kailangan committed ka. At tanungin mo ngayon yung sarili mo, ready ka na bang baguhin talaga yung buhay mo? Handa ka ba talagang magkaroon ng changes? Pero sabi ko nga, for things to change, first you have to change. Sarili mo muna. Gusto mo may magbago sa paligid mo, unahin mong baguhin yung sarili mo. Pero ulitin ko, tulad ng mga tinanong ko sa inyo ng mga nakaraan, handa ka bang mag-invest ng time at effort? Pakitype yes. Handa ka bang mag-invest ng oras at effort mo? Kapag malinaw ang desisyon mo, mas madaling kumilos. Agree? Gagawin ko to. Naka-mindset ka, nasa puso't isip mo. Yung katawan mo susunod Ano kasunod niyan? Take action. Hindi pwedeng natapos ka sa desisyon. Ano kasunod? Kailangan yung inisip ko, yung pinlano ko, yung dinesisyonan ko, isasagawa ko. Kumilos o gawin yung mga dapat gawin. There's no success without action. Apply mo yung natutunan mo rito sa 21 days program. Kahit hindi ka perfect, wala ngang magaling di ba? Hindi ka kailangan maging magaling para magsimula Anong gawin daw? Magsimula para gumaling. Okay lang magkamali. Di ba lagi nyo naririnig? Okay lang magkamali. Balo ang lahat sa simula. Pero once na ginawa mo siya ng paulit-ulit ang isang bagay, you're getting better. Gumagaling ka. Humuhusay ka. Kasi nahahasa ka. Correct? Example ng mga action na kailangan mong gawin. Mag-invite. Kumausap araw-araw. Napakasimple. Mag-invite, everyday talk, mag-post consistently. At mag-attend ulit ng mga trainings. Hindi pwedeng, natapos ko na yung 21 days, alam ko na yan. No? Kaya nga ang daming masteral ngayon dito Pag ang naging attitude mo, acne, alam ko na yan, acne. Darating yung time, yung sinasabi mo ng paulit-ulit, alam ko na yan, 1, 2, 3, 6 na buwan. Sabihin mo sa akin, acne ulit. Ayoko na yan. Mahirap pala yan. Hindi mahirap Mali lang yung application. Another thing, ng take action, syempre gumamit ka ng produkto. Kailangan ikaw, produkto ka ng produkto ng Live Good. Kailangan may maikwento ka.
Tandaan, consistency beats motivation. Ang motivation kasi para sa akin lumilipas yan. Marami ka ng inatin ng training, marami kang inatin ng team building, kinausap ka ng iba't ibang mentor, nag-planning, nag-brainstorming. At the end of the day, pag walang result, madidemotivate ka pa rin eh. Hindi naman pwedeng puro training lang, puro motivation lang ng apply, lumilipas yan eh. Ang kailangan, consistent ka dun sa action na gagawin mo. Kahit kaunti, basta tuloy-tuloy. O nagpakulo ka ng tubig sa takore, pinatay sindi mo, tukulo hindi. Patay sindi. Pero kahit maliit, kahit konti yung apoy, basta tuloy-tuloy, huwag mong patayin yung kalan, kukulot-kukulo yan eh. Kaya, again, kahit kaunti, basta tuloy-tuloy. Consistency beats motivation. The number 3, analyze result. Analyze. Yung iba, wala pang action, puro analyze na. Eh, mapaparalyze ka. They decide. Make a decision, take action, then analyze result. Suriin mo yung resulta. Lagi mo rin tanongin yung sarili mo, ano naging resulta ng aksyon ko? Kumataw ako, nag-invite ako, ginawa ko yung mga handling objection at kung ano-anong skills. Kahit bago ako, okay, analyze ako. Bakit kaunti sumasali? Bakit iilan yung sumali? O bakit wala pang sumali? Saan ako kailangan mag-adjust? May nag-join ba? Laging tanong eh. May nag-join ba? May nagtanong ba? May nag-inquire ba sa post ko? May nag-react ba sa mga post ko? Tama? Yung bang mga kinausap ko, ano ba yung mga objection na kailangan nila? O kailangan kong matutunang sagutin? Nag-react ba? Lagi ko ito sinasabi, don't take result personally. Kung ano yung resulta mo ngayon, okay lang muna yan. Take them professionally, wag masyadong personal. Sabi ko nga, di ba, isa ka ng entrepreneur ngayon? Isa ka ng online affiliate marketer. So, kailangan, wag laging pine-personal kung ano yung resulta ngayon. Hindi naman pinag-uusapan ano ka ngayon. Ang usapin natin, sino ka na 2-3 taon mula ngayon. Lahat may data eh. So, take them professionally. Kung ano man yung nangyayari. And then number 4, last, make adjustment. Hindi effective to, adjust ako ng konti. Ganon din po kami. Opo, kahit sa pag-handle ng team, sa pagiging leader, may adjust kaming ginagawa. Alam namin parang hindi masyadong epektibo to, yung ganitong style or strategy, adjust ng konti. Hindi ka mag-iisip. Magbago ka ng approach kung kinakailangan. Kung hindi gumana yung ginagawa mo, don't quit. Mag-adjust. Ulitin ko, pag hindi maganda yung resulta nung dinesisyonan mo yung action mo, nag-analyze ka, may kailangan talaga, ba't ka magkukwit? Mag-adjust lang. Yung iba kasi, hataw, hataw, hataw. Rejection, failure, quit. Ayoko na yan. Mahirap pala yan. Hanggang action lang, tapos nahirapan, ayaw na. Analyze ka, ano yung kulang? Palitan mo ba yung approach mo sa pag-invite? Gawin ng video kaysa message lang o chat lang? Mag-consult nga ako sa mga mentor? Magsanong nga ako sa team ng mga ilang tips? Ko-connect ako sa upline para hindi ako malobat? Leaders, batch 9, batch 1 to batch 9, DMPA. Success is all about learning, growing, and improving. Bago ko sinimulan yung training natin ngayon, tinanong kita kanina, for you, what's the meaning of success? Ano bang basehan mo ng pagiging successful? O isa to sa akin, mga kapatid, ang success is all about learning, growing, and improving. Success is a journey.
Hindi kung ano man yung resultang meron ngayon. Hindi, may roadmap talaga. Okay? Again, our final note for today, ang tunay na winners, hindi lang nagsisimula ng nagtuloy-tuloy sila sa kahit mahirap, kahit maraming rejection. Ang tunay na talagang panalo sa ganitong hamon, sa ganitong laban, hindi lang hanggang umpisa. Kailangan magtuloy-tuloy. Apply these 4 pillars at makikita mo yung totoong growth mo dito sa journey mo kay Live Good. Yun lamang po. That's for now mga kapatid. Hopefully na-inspire, na-motivate, nakapagdagdag ako ng value sa iyo ngayong gabi na to. And God bless you.